Magandang araw mga kababayan. Narito ang pinakabagong weather update natin ngayong araw, July 9, 2025 Wednesday. Meron tayong bagong binabantayang low pressure area. Alamin natin kung ito ba ay magiging isang bagyo in the following days. At habagat patuloy pa rin na magpapaulan sa ilang bahagi ng bansa. Para naman lagi kang updated sa lagay ng panahon, i-click mo lang ang subscribe button. Ang low pressure area o LPA ay patuloy pa rin minomonitor ng mga weather agencies. Sa ngayon, ito ay nasa labas pa rin ng Philippine Area of Responsibility at base sa pinakahuling datos ay mababa ang chance nitong maging ganap na bagyo o tropical depression sa loob ng susunod na 24 oras. Gayunpaman, kahit wala pa ito sa loob ng PAR, may kaakibat na epekto pa rin ito sa lagay ng panahon sa ating bansa dahil pinapalakas nito ang southwest monsoon o habagat. Ayon sa pinakahuling ulat ng Pag-asa, apektado ngayon ng habagat ang malaking bahagi ng Luzon, Visayas at ilang parte ng Mindanao. Partikular na makakaranas ng paminsan-minsang pag-ulan ang mga lalawigan ng Pangasinan, Zambales, Bataan, Occidental Mindoro, Batanes at Babuyan Island. Ang mga pag-ulang ito ay maaaring magdulot ng flash flood o landslides lalo na sa mga mabababang lugar at sa mga nakatira sa gilid ng bundok. Kaya't pinag-iingat ang ating mga kababayan na nakatira sa mga nabanggit na lugar. May mga kalat-kalat na pag-ulan din sa Metro Manila, sa Cordillera Administrative Region, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, Mainland, Cagayan, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Antique, Aklan at sa natitirang bahagi ng Ilocos Region, Central Luzon at Mimaropa. Posibleng magdulot ito ng pagbaha sa mga lansangan at pagtaas ng tubig sa mga estero at ilog. Panatilihing alerto at maging handa sa anumang biglaang pagbabago sa panahon. Para naman sa natitirang bahagi ng bansa, partikular sa silangang bahagi ng Visayas at ilang bahagi ng Mindanao, bahagyang maulap hanggang maulap ang kalangitan na may mga panakanakang pag-ulan. Bagamat hindi inaasahang malalakas ang buhos ng ulan sa mga lugar na ito, posible pa ring magkaroon ng localized thunderstorm na maaaring magdulot ng flash floods sa loob lamang ng ilang oras. Sa ngayon, kung titingnan natin ang galaw ng low pressure area gamit ang mga international weather models gaya ng GFS at European, ito ay naasahang kikilos pahilaga. May posibilidad na ito ay maging ganap na bagyo habang nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility. Subalit, mananatili ito sa direksyong papalayo sa ating kalupaan. Ngunit hindi pa rin tayo dapat makampante dahil ayon sa parehong modelo, may posibleng mamuo na panibagong low pressure area sa loob mismo ng ating PAR next week. Mas mataas ang posibilidad na ito ay maging isang tropical depression at maaaring magkaroon ng direct impact sa ilang bahagi ng bansa, lalo na kung ito ay tatama o dadaan sa kalupaan. Kung sakaling mangyari ito, isa na namang round ng habagat ang posibleng maranasan sa Luzon at Visayas. Ito ay magdadala ng panibagong serye ng pag-ulan, posibleng pagbaha at pagguho ng lupa sa mga bulubunduking lugar. Kaya't mahalaga ang patuloy na pagmomonitor at pagantabay sa mga susunod na ulat ng panahon dito sa ating channel para sa pinakabagong impormasyon. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagtutok. Huwag kalimutang mag-ingat, maghanda at manatiling ligtas ngayong tag-ulan.